Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-a-update tayo ngayong araw ng Biyernes, araw ng kalayaan ngayon mga lods. Ang tanong mga idol, malaya nga ba ang Pilipinas? Ayun ang tanong, no? Kung malaya ba talaga tayo? Pero malupit mga news natin ngayon mga idol, alam nyo ba? Na ngayon sa market, maraming nagpipredict mga lods na mamayang gabi, approximately 9:30 to 10 PM, babagsak ang market mga idol. Lalagapak mga lodi. Sasamburat ang market mga lods. Bakit kaya? No, so ayun yung malalaman natin at malupit yung mga news natin ngayon mga idol, matindi to. Matindi to ngayong news natin ngayong araw ng kalayaan mga lods, no? So bago ang lahat, tayo mag-start mga lodi, alam nyo na, sana palike ng ating video. No, libre lang po yung like. Mga lods, palambing naman, palike ng video, lalong-lalo na kung umpisa pa lang nagla-like na kayo ng video, ayun yung gusto ni YouTube mga loads, no, na marami agad nagla-like sa unang mga seconds pa lang ng video, no? So napo-promote yan ni YouTube. At syempre sa gusto ng ganitong content, everyday news, update, crypto news, global news, trending news, mga idol, mag-subscribe na kayo sa ating channel. Click yung notification bell mga loads para lagi kayong updated pag may bagong video si Jeblo. Okay, let's go mga loads. Malupit ang news natin ngayon. Pero bago ang lahat, punta muna tayo dito sa ating chart mga loads. Kung napansin nyo kanina, anong oras to? Ay, iba pala yung time dito sa Bitget sa akin. Kasi naka-VPN ako mga lods So, iba yung time ng naka-time yung Bitget ko sa kung saan yung yung aking country na sa VPN. So, hindi ko ma-distinguish kung anong oras to. Pero kanina to mga lods, no? Nag-pump ng konti yung ating chart, no? Siguro ang reason niyan, mga lods, dahil sa sinabi ni Daddy. Okay? Sabi ni Daddy Trump, mga idol, no? Sabi niya rito, President Trump says US ended the war with Iran today. Sabi niya, no? So tapos na daw ang bakbakan ng Iran at US. Trump declares the war settled. We settled up with Iran. We made a great deal. Ayun yung sabi mga lods, no? There will be no nuclear weapons. People will start coming home very soon. Sabi ni Daddy. It's pretty much completed. We got everything we wanted. Ayun yung sabi ni Trump. Nakuha na nila lahat ng gusto nila, no? Sinabi pa nga ni Trump nung sa isang interview niya, hindi nyo alam, sabi niya ganoon. Hindi nyo alam na kumukuha tayo ng oil sa Iran, mga lodi. Parang ganoon, bari-bariles, no? Libu-libong bariles yung dinadala ng oil sa US. People will start coming home very soon, no? In this line, American families have waited 104 days to hear. Ibig sabihin yung bakbakan na to mga lodi halos umabot ng 100 mahigit na araw, no? O humigit 3 months. Okay? So matatapos na daw yan mga lodi. 3 carrier strike groups, tens of thousands of deployed personnel, and depleted stockpiles all starting flow back the moment the signature lands. Ayan yung sinasabi niya na uuwi na yung mga yan. No, mga idol, no, magsisiuwi na sa kanilang bangaw tahanan sa US, yung mga sundalo. That alone justifies the world o the word pala settled if it holds, no? Kapag ito ay napirmahan na mga idol, goods na to. Ang tanong mga lodi, ito yung pinakatanong ko lang dito. Ito sa akin ano lang to, opinion ko lang to. Mga lodi, US-Iran nagkasundo na, pero ang US-Israel nagkasundo na ba? Ayun yung pinakatanong natin diyan, mga lodi. Kasi kung Iran lang o US lang ang nakasundo ng Iran, yung biblical war ng Iran at Israel hindi pa rin natatapos, baka kawawa pa rin yung mga tao diyan, yung mga Iranians at mga Israeli, mga lodi, baka sila magtuloy-tuloy. Parang ang mangyayari, baka out na ako, parang gumanon yung US, no? Out na ako diyan, bahala na kayo diyan, no? Parang ganoon. Pero opinion ko lang yun, baka mali ako, mga idol, no? Kasi kung nagkaroon na ng deal yung Iran at US, 'di ba? Siguro naman kasama sa deal na yun na hindi natutulong yung US sa sa Israel ganito ganyan, no? Pero hindi ko alam medyo malabo 'yan kasi war is business ang naisip ko nga, baka ang mangyayari niyan, ang magsusupply ng weapon sa Israel, US. At ang magsusupply ng weapon sa Iran, China. So parang ang maglalaban lang, walang hanggang away na naman. Walang hanggang away lang is Iran and Israel.
no? Tapos hindi na nakikialam yung US tsaka yung China. Nagsusupply na lang sila, no? So, nako, medyo ano yun, mga idol, no? Pero hindi sinasabi totoo yung naiisip ko, mga lods, no? Naisip ko lang na baka ganun. Mga idol, no? Kayo, anong sa tingin nyo dito sa geopolitical natin, no? Kasi ano to eh, apektado buong mundo rito. At mamaya, eto na. Eto na mga idol, yung news natin mamayang gabi. Ay yung pwedeng mangyari mamayang gabi. Sabi dito mga Lodi, don't be exit liquidity. Naku, wag kang maging exit liquidity. Tomorrow, sa atin mamayang gabi to, mga ano to, 9 to 10, no? Parang ganun. Pero sabi kasi 9:30, sabi ni Grok 9:30 daw sa Pilipinas eh. Tomorrow, SpaceX is going public at $2 trillion mga idol. This isn't just an IPO. This is one of the biggest insider cash out in history. The crowd sees an opportunity. Institution see an exit. Parang ganito yan eh. Yung crowd, naisip nila, uy, opportunity to. No, kailangan nating mag-invest dito sa SpaceX. At nakita yun ng institution, mga big institution, uy, mga mag-i-invest yan, gawin nating exit liquidity itong mga to. Once na kumagat yan, yung mga crowd bumili, yung mga big institution nagbenta, sunog. Ganun yung mangyayari. Skip one day completely, parang ayun yung payo niya. Mag-skip ka ng one day, wag kang madamay sa liquidity. It's pure trap. Ayan, sabi rito, trap daw yan. You're buying straight from insiders who waited years to cash out. Ayun yung sinasabi rito. Then comes the real pain. 6 months of brutal sideways death. This space is designed to break the crowd. And it works every time. 99% of retail will panic and sell at loss. No, kumbaga dahil nagpapanik sila, magbebenta sila ng patalo. That's exactly when smart money accumulates, no? In silence. Smart money accumulates, no? Kapag nagpapanik na lahat, once na bumagsak na lahat 'yan, yung mga smart money doon na papasok 'yan, mga lodi. In silence, when hype dies and nobody is talking about SpaceX, saka sila magsisibili. You have two choices. Buy the launch and become their exit liquidity, or wait and take their bags at a discount. Ayun yan ha. Patience pays, mga idol. FOMO pays them, sabing ganun, mga lods. Kung ikaw, FOMO, no, fear of missing out, mga idol, ikaw magpapa-FOMO ka, ikaw yung magiging exit liquidity. For the record, I called the 82K bull trap sailor selling before they happen. I'll call the real entry the crowd. So parang nagyayabang na siya rito. Pero dito totoo yan, mga idol. Totoo yung sinabi niya rito. Maraming nag-post no na magiging babagsak mamaya, kaya nga sinearch ko, pero ito na yung pinaka-isang halos pare-pares lang sila sinasabi. So ito lang yung binasa natin. Pero ito nga mga idol, ito mga lodi, he just entered the largest SpaceX short ever. Mayroon nang nag-short. Bakit mga idol? Meron kasi di sa Bitget nga mga lodi ito sa Bitget. Meron ng SpaceX dito mga idol. Kung may Bitget kayo, sa mga wala pang crypto exchange dyan, ayan may SpaceX na mga lodi. So, pwede ka na ditong mag-trade. Actually, mamaya, baka bakbakan natin to. Ayun yung iniisip ko mamaya mga idol Dito tayo sa SpaceX, magti-trade mamaya. Mga lodi. Sana lang maging smooth no yung trade. Minsan kasi sa sobrang dami ng volume, mga idol, minsan mahirap pumosisyon, nag-error, nagaganto. So, experience na ng lahat yan. Tignan nyo mga idol, nasa 15 minutes time frame tayo. Bago lang kasi itong SpaceX sa Bitget, kaya onti pa lang yung candle niya. Kita nyo, kakapasok lang yan. So, nasa rurok pa. Imagine kung pagpasok ng SpaceX, nag-trade ka rito, kaya nag-position ka dito, o nagbudega ka, 150. Ngayon, nasa 175 na. So, ito yung aabangan natin mamaya. Meron na ito sa Bitget, mga lodi. Andiyan yung link natin. Kailangan nyo lang, sa cellphone, pwede naman yan. Pero kung magdi-desktop kayo, kailangan nyo gumamit ng technique, mga idol, no? So, andyan yung link natin sa baba ng description sa video natin. So, meron na dito sa Bitget ng SpaceX, pwede na kayo mag-trade. So, ayun yung sinabi dito, mga lodi, no? Meron nang nag-short, no? Si Wenyu 78 just bet his entire account on a $5.7 million 2x short on SpaceX pre-IPO. SpaceX goes live for public trading tomorrow. Will Wenyu be right? O yan,
nag-ano na siya, nag-short na siya. Kumbaga dito pa lang nag-short na siya mga idol. Alam niyo yung mga ganun, medyo delikado yun mga lods. Kasi pwede kang kunin diyan kahit na naka-short ka, kahit bumaba yan, pwede kang matalo. Alam mo kung bakit? Kasi bago bumaba yan, yung mga nag-short, kukunin muna yan. Kunyari, ang stop loss nila dito, 'di ba? Kapag ang gagawin ni nung market diyan, kukunin ka muna saka bababa. May mga ganong pangyayari mga idol. So, delicates yung ginawa niya. Sa tingin ko lang mga lods so ganun sila kakumpiyansa na babagsak yung market mamayang gabi. Paglabas ng pre-IPO ng SpaceX mga lodi. Pero kung merong mga bearish mga lodi, meron ding bullish. This whale just opened a 7.5 million long naman on SpaceX. Liquidation nito 90 mga lodi. So $90 kasi nasa 170. Ang layo naman pala. Ang layo ng kanyang liquidation. Mga lodi dito banda, ang layo. Grabe naman yun. Paano may liquidate yun? Dito banda yung liquidation niya 90. Layo. Ang layo ng ano niya, ang layo ng liquidation niya. So medyo matalino to. Liquidation price, that's a 45% buffer. This is conviction, not a gamble, no? Kasi sobrang layo nga niyan Kumbaga, for long term tong trade niya na to, mga lods, no? Inisip niya na hindi na aabot sa $90 yun. For someone is about to get smoke, the IPO prices tonight. So ayan mga idol, nako. Actually, sa totoo lang, marami talagang bearish dito sa pre-IPO ng SpaceX. Pero, hindi natin alam kung talagang babagsak o hindi yan, mga idol. No, hindi natin alam yan, mga lodi. Pwedeng dahil maraming bearish, biguin sila ngayon, lumipad yan. Sunog yung mga magsi-short diyan. Tulad nito. Sunog to kung sakaling lumipad, mga lods, no? Ganun yan, mga idol. Grabe. So, kabang-abang yan, mga lodi. Abangan natin, sabi ni Grok, 9:30 daw yan ng gabi ngayon. Ngayong Friday, 9:30 siya ng gabi. So, tatry natin pumosisyon, mag-trade mamayang gabi, mga lodi, dito sa SpaceX. Sabi ko nga, meron na sa BitGet, mga lods, no? So, aabangan natin yan, mga idol, no? Pero, eto naman, strategy to, mga lodi, no? Labas na tayo sa SpaceX, Balik tayo sa crypto natin, sa Bitcoin at etc. This is the most profitable Bitcoin strategy ever. Kasi nga malapit na yung ating midterm, no? Yung midterm election. Buy during the US midterms. Sell in the bull market years after, sabi rito. So the track record, mga lodi, 4:4 to 1:1. O 4:4 to 4:4 nakalagay dito. 2010 midterm, mga lodi, no? Humakot siya ng 200,000%. Grabe yun 2014, mga lodi, 7,500%. 2018, 2018 tuloy. Tama. 2018, 2000 kasi dito 2008 2,000%. 2022 midterm, 689%. So ito yan, mga lods, no? Every midterm election, no, yung mga bumibili doon, dito yung midterm election, talagang lumilipad. 4:4 yan, mga lods, no? Ganun daw yung strategy. So ngayon, nandito tayo. Kapag bumili ka ngayon, nag-position ka ngayon sa midterm, mukhang magpa-profit ka daw. Ganun yan, no? Sabi naman dito ni X-Finance Bull, history doesn't guarantee anything, but the pattern is hard to ignore. The biggest gains have usually gone to those willing to think in years, not weeks. Tama yun, mga lods. Ang nananalo naman talaga sa crypto halos is yung mga for long term, no? Ganun yan. Ako, ito, maganda to. Inano ko to, tinagalog talaga natin to, mga lods. No? So, maintindihan to Sabi dito, nagdaos ng White House ng 90 minutes emergency style ng meeting tungkol sa Clarity Act para manatili ang suporta sa Senado. Kasi importante ito sa Clarity Act to. No? Nagdaos sila ng 90 minutes meeting. Kasama sa closed door meeting ang White House, Crypto Council, US Treasury at PinCEN, mga ahensya ng gobyerno para sa mga anti-money laundering. Mga congressional leaders, si David Sachs, crypto czar ni Trump. Alam ko wala na si David Sachs, di ba? Mga pangunahing law enforcement group tulad ng police, prosecutors at iba pa. Pinakamalaking topic, ang Blockchain Regulatory Certainty Act, na
Ito ay bahagi ng mas malaking Clarity Act, no? Nasa loob ata ng Clarity Act 'to. Ang layunin ng meeting ay pag-usapan ang mas malakas na paraan para i-report at labanan ang crypto crimes tulad ng mga money laundering fraud, etc. para makakuha ng suporta mula sa mga Democrat sa Senado. Simpleng paliwanag, ang post ay tungkol sa patuloy na pagtutulungan ng gobyerno ng US para magkaroon ng malinaw na batas sa cryptocurrency. Hindi na basta Wild West, no? Yung Wild Wild West. Ang crypto, gusto nilang bigyan ito ng regulatory clarity, mga malinaw na patakaran, habang pinapalakas din ang kakayahan ng mga pulis at korte na habulin ang mga kriminal na gumagamit ng kripto. Kasi nga mga idol, kapag nagkaroon na ng mga crime pagdating sa blockchain, halos lalo na sa Pilipinas, 'di ba? Walang alam yung mga pulis, 'di ba? Kumbaga limited lang yung mga tao na nakakaalam pagdating sa blockchain, sa cryptocurrency. Lalo na yung mga judge, yung mga kumbaga mahirapan sila. Iba yung forte nila parang ganoon. So ngayon, nagkaroon ng meeting yon para doon, kasama sila, para maintindihan nila. Ito ay positibong balita para sa crypto market dahil nangangahulugan ito na mas secure at regulated ang industriya. Mas madaling makukuha ng bipartisan support, parehong Republican at Democrats. Posibleng maipasa ang Clarity Act sa Senado, no? So, ang lupit nito mga idol, no? Talagang nagkakaroon sila ng specific meeting para mismo sa specific na batas na nasa loob ng Clarity Act. So ibig sabihin, talagang pinupush nila 'to. Hindi nila to binabaliwala. Gusto na talaga nila 'tong maipasa. So napaka-good news nun, mga idol, 'di ba? At ito, sabi mismo ni Mike Selig, no, they can't fight it anymore. Yung bangko siguro 'to. Si FTC Chairman Mike Selig, the innovations is coming. It's here. We're going to make sure the rules are ready for it. When the regulator himself says incumbents can't stop this, the game is already over. So, si Mike Selig talagang sinasabi niya na wala na, hindi na sila makakapalag. No, talagang mapapasa at mapapasa na to. So ako naniniwala ako mga idol na kahit na hindi July 4, kahit na hindi August mga lodi, ako hindi pa rin ako handa sa Clarity Act. Kumbaga, ang iniisip ko kasi mga idol, once na mapasa yung Clarity Act, mahirapan na tayo bumili ng mga murang crypto. Magmamahal na lahat ng crypto. So, mas gusto ko pa mag-ipon. So, sabihin na natin bare months na lang nila ipasa yan. Bare months, no? Gusto ko basta ngayong taon, no? Kahit hindi July, August, basta bare months, hangga't makakapag-ipon pa tayo, mga loads. Nauuntian pa ako sa XRP ko, napakaunti pa na XRP ko mga idol. Kaya nga pinipilit ko mag-trade ngayon Kaya nga lahat ng may mga event, tinitiyempohan natin 'yan. No, mamaya pwede tayo mag-trade sa SpaceX. So pipilitin natin para makapagbodega tayo ng marami. Kasi ngayon, onti pa lang XRP ko mga lord. So medyo, pero ayun yung pinakamalaking hawak ko na coins, no, XRP, kumpara sa mga maliliit kong hawak na ibang coins. Hindi naman, kumbaga, parang bitin. Kumbaga bitin Kumbaga, gusto ko pa magbodega ng madami. Hindi kasi, dati kasi ang dami ko talagang XRP mga idol. No? 5 digit yung XRP ko dati. 5 digit ba? Ay, hindi. 4 digit pala, pero medyo malaking 4 digit Pero ngayon, wala, maunti pa lang. Maliit na 4 digit, pinakamaliit. No? Pero kailangan, kumbaga, tayo ngayon, mag-iipon tayo mga idol, no? So, sana mga bare months na, mga lods, para makadagdag pa ako. No, kasi alam naman natin yan, it's not a matter of if, when. Ano ba yun? It's not a matter of if, it's a matter of when na lang yan, mga idol, no? So, ito na naman. Ito, balita tayo kay sa Cardano kasi marami nag-aano sa akin kung anong balita sa Cardano. So, si Charles Hoskinson, mga lodi, ang ginawa niya ngayon, ililipat niya yung community ng Cardano sa Discord, no? Kumbaga dito kasi sa X, marami nagko-comment daw dito sa kanya, minumura siya, nagagalit sa kanya, tina-trash talk siya. So ang gusto niya, lahat ng mga solid na community, bubuo siya ng community mismo ng Cardano sa Discord, hindi dito sa X. So lahat ng mga legit na post niya, dun lang sa community niya sa Discord. Pero magpo-post pa rin daw siya dito. Kaya lang, yung mga sobrang importanteng post, nandun sa group niya, nabubuin niya, no?
sa Discord, mga lodi. Ayun yung sabi niya rito. Tampo na siya sa ex, daming umaaway daw sa kanya, eh. Naku, eto medyo ano 'to, ewan ko lang ba't kaya maraming nalulungkot okey lang 'to, eh, mga lods, walang problema dito. Kasi si Trump, ni-nominate, sabi niya rito, "I'm pleased to announce the nomination of a very highly respected Jay Clayton, former chairman of the Security and Exchange Commission," 'no? The former head of civilian and kumbaga, ah ni-nominate ni Trump, mga idol, si Jay Clayton bilang isang Director of a National Intelligence. Pero sino ba si Jay Clayton? Ba't naiinis yung mga XRP Army? Si Jay Clayton kasi, isa siya sa mga nagdemanda o nagkaso sa Ripple. Mga lodi nung panahon na yon, no? Nung mga panahon na yon. Sabi nga rito, Trump nominate ex-Sec Chairman Jay Clayton who sued Ripple as a Director of National Intelligence. Okay lang yan, mga lods, no? Walang problema yan. Panalo naman na yung Ripple, eh. 'Di ba? Anong ano nun, anong, issue nun, eh, panalo naman na sila, tinalo na ng Ripple yun. So, okay lang yun, mga idol, 'no? Ta's eto naman, good news din 'to, mga lods, kasi nasa Wall Street na. Wall Street successfully test 5 seconds XRP settlement. Tinesting na nila, mga idol. Kaya pala yung, parang timeline photo ng, Ripple ganito, may Wall Street na nakalagay. JP Morgan, Mastercard, Ondo Finance, and Ripple completed a cross-border tokenized treasury redemption on the XRP Ledger. Settlement took roughly 5 seconds lang versus 3 to 5 business days on traditional banking rails. Imagine kung gaano naging upgrade yun. 3 to 5 days. Ngayon, 5 seconds na lang, mga idol. 'Di ba? So habang tumatagal yan, nag-upgrade pa yan. Baka susunod niyan, 5 ano na lang yan. 0.5 seconds. Meron ganun kabilis, no? So, na-test na nila yan. At syempre naman, sino hindi magkakagusto sa ganun? Tayo na 5 days, tas biglang naging 5 seconds. Di ba? So, ang lupit niyan, mga lodi. Successfully na yan. Successful. XRP has been recognized. Nako, itong Fortune, mga lods, no? So, actually, hindi XRP nabanggit nila, Ripple. Hindi XRP. No, in inaugural Fortune, a ranking of the most influential projects shaping the future of blockchain, a testament to the technology builders, businesses, and global community driving innovation across the XRP Ledger. XRP Ledger pala yung nabanggit, mga lods, no? Hindi mismong coins na XRP. Yung XRP Ledger kasi ayun yung technology. Para lang sa mga hindi nakakaalam, no? XRP Ledger ayun yung technology na ginagamit, no? Yung Ripple ayun yung company. Yung XRP ayun yung token na ginagamit sa XRP Ledger na technology. So lahat ng tatakbo sa XRP Ledger kailangan ng XRP. Mga lods, no? So sinasabi nila na ang pinakamagandang technology ngayon is yung XRP Ledger at ayun yung gagamitin ng marami. Pero pag gagamit ka sa XRP Ledger, kailangan mo ng XRP. So ayun yun, mga lods, no? Sa mga medyo naguguluhan, no? Ito naman, huge for the XRP Ledger and the future of global finance. The announcement that Ripple and Bitso are launching the MXNB Mexican Peso stablecoin natively on the XRP Ledger alongside RLUSD is an absolute game changer. This isn't just about the US-Mexico corridor. It is a masterclass blueprint for how the rest of Latin America adopts blockchain. Mga idol, no? So Bitso sa Mexico, no? So, Mexican stablecoin, no? May partner na naman, mga lods, no? At ang ating pinakamalupit na last news, mga lodi, nakita niyo na ba yung laban ni Michael Saylor at ni Brad Garlinghouse, no? The slap, anong tawag dito? Sa ni Dana White. Yeah. Alam ko may slap yun, eh. Nakalimutan ko yung pangalan, eh. Oh my goodness, nag-dirty finger. Pang! Sinampal si Michael Saylor, mga idol. Tapak! Tampalan sila dito, mga lods. Oo. Ito. Last hit. Last hit. Bag. Ang kulit, oh. May double impact. Double impact, eh. Yung isa invisible impact ng isa pang, di ba? Lapit din, Ang kulit ng mga taong gumagawa ng mga ganito, no? Mga idol, no?
So ayan, grabe naman yan mga lods. Baka magalit sa atin yung mga Bitcoin. Oy, katuwaan lang yun mga idol, huwag kayong masyadong magalit, okey? So pinapasaya lang natin kayo ngayong, araw ng kalayaan. Ang tanong, sabi nga, malaya nga ba tayo mga idol, 'no? Nakakatawa yung mga post, eh. Sa Facebook may mga comeding post mga idol, 'di ko na babanggitin na magagalit yung ibang community, eh. So ayan. So ayan, mga lodi, sana nagustuhan niyo yung video natin, like niyo yung video natin, subscribe kayo mga idol. At siyempre sa mga wala pang crypto exchange diyan, check niyo yung link diyan sa baba ng description natin mga idol, 'no? Lahat ng description diyan, check niyo mga lods, malulupit yung mga nandiyan mga lods, makakatulong sa inyo. Okay. So ayan, mamayang gabi kaabang-abang mga lodi overall 'no, hintayin natin 'yan baka mapasabak tayo mamayang gabi. So kita-kits tayo mga idol, maraming maraming salamat sa mga nanonood. Magandang araw sa inyo mga kapatid at What's up, what's up?